Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 981. Pagpatay kay Hong Tianxiao. Ang maapoy na pulang Daochi ay lumitaw na parang apoy habang naglalabas ito ng kaunting init at binalot si Hong Tianxiao sa loob nito. Ang kamay niya ay may hawak na scimitar na mahigit 10 talampakan ang haba. Sumayaw ito sa makapangyarihang paraan habang may dala itong blade glow na naglalaman ng mainit na hangin at umihip palabas. Kaagad, tinadtad nila ang katawan ng Earth Demon Puppet. Klang! Klang! Marahas na tinadtad ng scimitar ang katawan ng Earth Demon Puppet. Sa ilalim ng buong lakas ni Hong Tianxiao, lumitaw ang ilang peklat sa pilak na ibabaw ng katawan ng Papay. Gayunpaman, walang sariwang dugo ang Damaloy. Ang Earth Demon Puppet ay tila ganap na walang kamalay-malay sa mga sugat na ito sa katawan nito habang ang malakas na kamao nito ay nagdadala ng mababa at malalim na sonic boom na bumagsak patungo kay Hong Tianxiao. Nagdulot ito kay Hong Tianxiao na medyo miserable habang sinusubukan niyang umiwas. Pagkatapos ng lahat, hindi siya immune sa lahat ng uri ng sakit tulad ng Earth Demon Puppet. Lumipat ang sulok ng mga mata ni Hong Tianxiao patungo sa figure na dahan-daang humahakbang sa walang laman na hangin. Ang kanyang orihinal na pangit na mukha ay naging mas madilim. Sa galit na galit, sumayaw ang malaking talon sa kanyang harapan at bumuo ng mabangis na hangin. Ang matalim na blade na kumikinang ay nagbuga ng shua-shua na tunog habang inihagis nila ang kamao ng Earth Demon Puppet sa isang tabi. Fire-splitting blade. Ang nagninangas na pulang Daochi ay nagsama-sama sa napakalaking talam. Nanlamig ang mga mata ni Hong Chentian habang galit na nahakdown. Ang talam ay kumikinang sa kalawakan at walang awa na tumama sa braso ng Earth Demon Puppet. Ang talam ay naghiwa ng kalahating pulgada dito. Ang nagninangas na pulang talam ay naging sanhi ng paglitaw ng tunog ng chi-chi habang ang puting usok ay ibinubuga mula sa braso ng Earth Demon Puppet. Bang! Nanatiling walang laman ang mga mata ng Earth Demon Puppet sa kabila ng pag-atake. Hindi nito pinansin ang malaking talam sa braso nito nang biglang itinapon paarap ang isang kulay pilak na kamao. Ito ay walang awa na binasag sa dibdib ni Hong Tianxiao. Isang nakakatakot na lakas ang lumabas nang bumagsak ang kamao. Napaungol ang lalamunan ni Hong Tianxiao. Nanginginig ang katawan niya at nagmamadaling umatras. Isang hibla ng tamis sa kanyang lalamunan ang pilit niyang pinipigilan. Dahil nang ahas kang saktan ang aking Papay, mamamatay ka. Pinatatag ng mga paa ni Hong Tianxiao ang kanyang katawan. Bago pa man magkaroon ng oras para gumawa ng kahit ano, gayunpaman, isang medyo walang pakialam na boses ang biglang tumunog sa likuran niya. Ang boses ay ipinadala sa mga tainga ni Hong Tianxiao, at agad na nanliit ang kanyang mga mata. Tumingin ang kanyang tingin sa direksyon kung saan naroon si Xiaoyan, at nakita niya ang isang afterimage na unti-unting nawawala. Isang lamig ang biglang lumitaw sa puso ni Hong Tianxiao habang tinitingnan niya ang nakakalat na afterimage. Ang lamig pa lang ay naramdaman ng biglang umihip ang nakakatakot na hangin mula sa kanyang likuran. Si Hong Tianxiao ay nagmamadaling tumalikod habang siya ay nakakaramdam ng pagkabigla sa kanyang puso. Ang kamay niyang nakahawak sa malaking maapoy pulang talam ay hindi nag-atubili kahit kaunti. Pinagsama-sama niya ang Daochi sa buong katawan niya at walang awa niyang pinatay. Ang matalim na kumikinang na talam ay inihampas sa napakalaking umiikot na spiritual cannonball. Parehong huminto sandali nang biglang nanginag ang braso ni Hong Tianxiao at biglang sumabog ang spiritual cannonball. Bang! Isang hindi nakikitang alon ng hangin ang kumalat. Si Hong Tianxiao, na unang nataman nito, ay muling naramdaman na tumimas ang kanyang lalamunan. Isang sinulid ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang lumabas sa sulok ng kanyang bibig. Hindi siya mapakali na panasan ang bakas ng dugo habang nagmamadaling ibinuka ang kanyang bibig. Little Brother Xiaoyan, ito ay isang sama ng loob sa pagitan mo at ng Wind Lightning Northern Pavilion. Wala itong kinalaman sa matandang ito. Ang matandang ito ay napilitan lang sumalakay. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Tumingin si Xiaoyan kay Hong Tianxiao. Bakas sa mukha niya ang mahinang pangungutya. Ang matandang lalaki na ito ay talagang mabilis na iwaksi ang responsibilidad. Little Brother Xiaoyan,
ang aking Hong Clan ay talagang may kasalanan sa bagay na ito. Hanggat ibinuka mo ang iyong bibig, ang aking Hong Clan ay tiyak na masaya na bayaran ang iyong mga pagkalugi. Mapurol ang ekspresyon ni Hong Tianxiao nang makita niya ito. Umikot ang kanyang tingin habang nagmamadaling sinabi. Kabayaran. Ang mga yapat ni Xiaoyan ay huminto habang nagtatanong siya ng may kaunting interes. Nang makitang sa wakas ay interesado na si Xiaoyan, nakaramdam din si Hong Tianxiao ng saya sa kanyang puso. Nagmamadali siyang tumango. Bagamat ipinakita niya sa kanyang mukha ang isang tunay na taos-pusong kagalakan, ang kanyang puso ay napuno ng kasamaan. Mula sa sinabi ni Wu Lei Elder kanina, ang lakas ng brat na ito ay tila nagmumula sa isang espiritual na katawan sa kanya. Sa madaling salita, hindi na niya mapapanatili ang ganitong uri ng kondisyon ng matagal. Kapag natapos na ang oras, tiyak na mapapagod siya. Sa oras na iyon, makakahanap ako ng pagkakataon na patayin siya. Ang munting taong ito ay naging dahilan upang ang aking Hong Clan ay magdusa ng matinding pagkalugi. Higit pa rito, siya ay tiyak na mapapagod. Kasama niya pagkatapos ng lahat ng ginawa ng aking Hong Clan, kaya dapat mamatay ang brat na ito. Kahit na ang masamang kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Hong Tianxiao, ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti. Tumigil siya sa pagpapakita ng kayabangan na karaniwan niyang taglay. Hihihi. Hanggat may intensyon si Little Brother Xiaoyan, tiyak na gagawin ng Hong Clan ko ang lahat ng aming pagsisikap. Kung mareresolba natin ang ating sama ng loob, baka maging magkaibigan pa tayo. Mukhang malalim ang iniisip ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, bahagyang tumango siya at sinabing. Dahil ang Senior Hong ay may ganoong intensyon, natural na para sa. Bago tuluyang tumunog ang mga salita ni Xiaoyan, biglang nagdilim at nanlamig ang kanyang mga mata. Tahimik na nagsabi ang puso ni Hong Tianxiao na hindi maganda nang makita niya ito. Pero bago pa man siya makaiwas, biglang lumitaw sa likuran niya ang nakakatakot na hangin. Xiaoyan, bastos ka. Naglakas loob ka talagang linlanggan ang matandang ito. Agad na nagpakawala ng galit na galit si Hong Tianxiao nang maramdaman ang malakas na hangin sa likod niya. Agad niyang inihampas ang scimitar sa kanyang kamay nang walang awa patungo sa kanyang likuran. Sa wakas, isang malinaw na klang-klang na tunog ang lumitaw habang pinuputol nito ang braso ng Earth Demon Puppet. Gayunpaman, hindi umatras ang papay. Sa halip, humakbang ito pasulong, pinaghiwalay ang mga braso, at mahigpit na niyakap si Hong Tianxiao. Nagulat si Hong Tianxiao nang pigilan ang kanyang mga paa. Mabilis siyang nagsimulang magpumiglas. Ang pulang apoy na si Dao Qi ay lumabas sa kanyang katawan na parang isang sesabog na bulkan. Gayunpaman, mahigpit na pinigilan ng Earth Demon Puppet si Hong Tianxiao sa ilalim ng utos ni Xiaoyan. Tuluyan nitong binaliwala ang init ng Dao Qi. Talagang hindi ako papayag na patayin mo ako ng ganito kadali. Ang mga mata ni Hong Tianxiao ay nagsiwalat ng kabaliwan matapos malaman na si Xiaoyan ay may intensyon na patayin siya matapos siyang pigilan ng Earth Demon Puppet. Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay bumangga. Kaagad, isang ligaw, marahas na puwersa ang nagmamadaling lumabas. Mula sa hitsura nito, ang matandang lalaki na ito ay talagang nag-iisip ng pagsira sa sarili. Mukhang inaasahan na ni Xiaoyan ang plano ni Hong Tianxiao. Ang Dao Qi sa kanyang katawan ay lumundag, at ang kanyang katawan ay sumugod sa parang multo. Ang kanyang mga mata ay malamig sa yelo habang ang isang jade green na palad ng apoy ay lumitaw. Para lang itong flame cone dahil marahas itong tinusok pasulong. Shi. Ang nahihirapang Hong Tianxiao ay biglang nanigas sa gitna ng mahinang tunog. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo sa sobrang hirap at tumingin sa apoy na kamay na tumagos sa kanyang dibdib. Hindi pa umabot sa rurok ang kabangisan sa kanyang mga mata nang tumigas ang mga ito. Walang ekspresyon si Xiaoyan matapos nawasakin ang puwersa ng buhay ni Hong Tianxiao sa isang pag-atake. Biglang inilagay ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa ulo ni Hong Tianxiao at marahas na hinayla. Isang ilusyonaryong espiritual na katawan ang agad na inilabas. Munting bastos na Xiaoyan. Ang matandang ako ay mamamatay kasama mo ngayon. Ang ilusyonaryong espiritu ni Hong Tianxiao ay nahugot lamang nang ito ay nagpakawala ng isang marahas na dagandong. Gayunpaman,
Bago masira ang sarili ng kanyang kaluluwa, isang maringal na espiritual na lakas ang lumabas sa katawan ni Xiaoyan at marahas na bumangga sa kaluluwa. Kaagad, ang kaluluwa ni Hong Tianxiao ay naging ilusyon at ang katinoan sa loob ng kanyang mga mata ay mabilis na nawala. Ang banggaan sa pagitan ng mga espiritu ay ang pinakamapanganib na bagay na maaaring mangyari. Kung ang isa ay pabaya, hindi lamang ang pag-iisip ng isa ang masisira, ngunit ang pag-iisip ng kabilang partido ay makakaranas din ng ilang pinsala. Gayunpaman, maswerte na pagkatapos humiram ng spiritual strength ni Tian Wu Zunzi, ang spiritual strength ni Xiaoyan ay mas malakas kaysa sa spiritual strength ni Hong Tianxiao. Kaya naman, ang banggaan na ito ay lubos na nakabawas sa kamalayan sa loob ng kaluluwa ni Hong Tianxiao. Hinawakan ni Xiaoyan ang kaluluwa ni Hong Tianxiao nang makita niyang lumilitaw ang paralysis sa kanyang mga mata. Ang isang maringal na spiritual strength ay parang isang bandido dahil ginamit nito ang pinaka-brutal na paraan upang makapasok sa kaluluwa ni Hong Tianxiao. Matapos walisin ito, ganap na inalis ni Xiaoyan ang kanyang malay. Mabilis na naglabas si Xiaoyan ng bote ng jade matapos maalis ang malay. Pagkatapos nito, ipinasok niya ang espiritu dito. Hinaplos iyon ng kanyang kamay at lumitaw ang isang hindi nakikitang apoy. Isang fire seal ang inilagay sa bibig ng bote. Ang espiritu at katawan ng 5-star Daozang. Malaki ang gantimpala ko sa pagkakataong ito. Kung makakamit ko ang isa pang rank 7 monster core, magagawa kong pinuhin ang isa pang papat. Siyempre, ang paunang kondisyon ay kung sapat akong mapalad na matagumpay na pinuhin ito. Kinawayan ni Xiaoyan ang kanyang kamay at inimbak ang katawan ni Hong Tianxiao, na unti-unting nagiging yelo, sa kanyang storage ring. Sa wakas ay tinapik niya ang kanyang kamay habang kinakausap ang sarili. Ang pagpapalitan sa kalangitan ay nasaksihan ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa loob ng Tianbei City. Nang makita nila ang huling pagtatapos ng Hong Tianxiao, napakaraming tao ang tahimik na lumunok ng laway. Ang brat na ito ay talagang napakabisyo. Sa kanyang mga aksyon, ang Hong Clan ay karaniwang natapos. Dahil nawala ang proteksyon ng ninunong ito, si Hong Tianxiao, ang lakas ng angkan ng Hong ay bababa. Ang angkan, na dating namamayani sa Tianbei City, ay kasalukuyang ganap na nawasak ng mga kamay ng binatang iyon na tinatawag na Xiaoyan. Ang angkan ng Hong ay maaaring ituring na sumipa ng isang metal plate sa pagkakataong ito. Iniimbak ni Xiaoyan sa langit ang Earth Demon Puppet pagkatapos na matapos ang Hong Tianxiao. Pagkatapos nito, ang kanyang tingin ay itinapon patungo sa angkan ng Han. Gumalaw ang kanyang katawan, at unti-unting nawala sa langit. Pinanood ni Hanzo si Xiaoyan, na nawala, mula sa isang tahimik na bakuran sa loob ng manor ng angkan ng Han. Ang kanyang magandang mukha nang hindi sinasadya ay naging medyo balisa. Gagamitin na sana niya ang kanyang Dao Chi Wings para umangat sa hangin ng may boses na dahan-dahang tumunog sa loob ng maliit na bakuran. Malamang na hindi gagamitin ng Wind Lightning Northern Pavilion ang Han Clan bilang mga hostage sa hinaharap. Hanggat hindi binabanggit ng Han Clan ang aking pag-iral, dapat itong mabuhay ng mapayapa. Mabilis na napalingon sina Hanzo at Hanyu nang marinig nila ang boses na ito. Napatingin sila sa binata na sumulpat sa bakuran. Ang puso ni Hanzo ay nasa sabik habang siya ay humakbang ng 2 hakbang pasulong. Gayunpaman, kaagad, tila may naintindihan siya. Medyo namutla ang kanyang magandang mukha habang nagtanong. Hindi ka nababalik pagkatapos umalis, hindi ba? Ngumiti si Xiaoyan at malumanay na sumagot. Nasaktan ko na ang Wind Lightning Pavilion. Kung isali ko ang sarili ko sa inyong lahat, malamang na maulit muli ang usapin ngayon. Hihihi. Kapag ang lakas ko ay umabot na sa antas kung saan hindi na ako natatakot sa Wind Lightning Pavilion, bibisitahin ko ang angkan ng Han. Sana hindi mo ako hahabulin sa oras na iyon. Mahigpit na kinagat ni Hanzo ang kanyang ibabang pulang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin. Ang kanyang magandang katawan ay may isang uri ng hindi matatag na pakiramdam. Malabo niyang alam na maaaring mahihirapan siyang makipagkita muli kay Xiaoyan sa hinaharap pagkatapos nilang maghiwalay ngayon. Xiaoyan, salamat. Tatandaan ng angkan ng Han itong pabor mo. Marahang bamantong hininga si Hanyu. Siya ay humakbang pasulong, hinayla si Hanzo,
at malumanay na kinausap si Xiaoyan. Masyadong magalang si Senior Hanyu. Niresolbo ko lang ang gulo na ginawa ko. Napangiti si Xiaoyan. Agad niyang tiningnan ang maputlang mukha ni Hanzo at bumantong hininga sa loob ng kanyang puso. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay, sinabi niya. Tulungan mo akong magpaalam kay Big Brother Hanchong at sa iba pa. Ikaw ang unang grupo ng mga kaibigan na nakilala ko pagkarating ko sa rehiyon ng Central Plains. Sana, magkita tayong muli. Ang boses ni Xiaoyan ay tumunog bago ang kanyang katawan ay nanginig at dahan-daang nawala. Pinagmasdan ni Hanzo ang unti-unting nawawalang si Xiaoyan. Sa wakas ay hindi niya sinasadyang sumubsob sa yakap ni Hanyu at nagsimulang umiyak. Ang figure ni Han Fei ay nagmamadaling lumitaw sa pasukan ng bakuran. Gayunpaman, nang makita niya ang umiiyak na si Hanzo, napabuntong hininga lang siya. Nakatingin ang kanyang tingin sa malayong kalangitan habang bumubulong. Munting kaibigang Xiaoyan, tatanggapin ng angkan ng Han itong pabor mo. Siguradong babayaran ka namin sa hinaharap kung magkakaroon kami ng pagkakataon. Battle Through the Heavens. Kabanata 982. Remnant Spiritual Imprint. Tumigil sandali ang figure ni Xiaoyan sa kalangitan sa labas ng Tianbei City bago bumantong hininga. Ang kanyang anyo ay umikot at nag-transform sa isang sinag ng liwanag na sumugod sa malayong kalangitan. Ang bilis ng paglipad ni Xiaoyan ay napakabilis. Sa kasalukuyan, hindi na maramaw si Xiaoyan sa kanyang lakas. Sa halip, ang bagay na gagawin niya ay ang unang problema na kailangan niyang isaalang-alang. Matapos lumipad ng halos ilang daang kilometro, biglang nanginig ang katawan ni Xiaoyan. Ang maringal na aura na iyon na tumagos sa kanyang katawan ay agad na kumalat sa isang mabilis na paraan, na tila isang espongha na nawawalan ng tubig. Tapos na ang oras. Hindi sinasadyang tumawa si Xiaoyan nang maramdaman niya ang mabilis na paghina ng lakas ng kanyang katawan. Mukhang kailangan niya talagang palakasin ang sarili. Lumipat ang kanyang tingin sa lahat ng direksyon bago gumalaw ang kanyang katawan at dumaong sa tuktok ng bundok sa ibaba na may kakaibang mga guho ng bato. Ang lakas na ipinakita mo sa pagkakataong ito ay masyadong mabangis. Nagresulta ito sa ilang mga pinsala na lumitaw sa iyong katawan. Dapat kang gumaling kaagad. Kung hindi, maaaring maiwan ang isang sekwela. At saka, dapat mong gamitin ang aking espiritual na lakas hanggat maaaring maliban kung ito ay isang kritikal na sandali. Sa loob ng ilang araw na ito, natuklasan ko na sa tuwing gagamitin mo ang aking espiritual na lakas, isang natitirang espiritu ko ang natitira sa loob ng iyong katawan. Kung masyadong marami sa mga bagay na ito ang umiiral, malamang na magiging sanhi ito ng iyong katawan na bumuo ng isang pagtutol sa iyong kaluluwa. Sa oras na iyon, ang iyong kaluluwa ay hindi maaaring sumanib ng perpekto sa iyong pisikal na katawan at magiging huli na para sa iyo na umiyak. Ang medyo solemne na boses ni Tian Wu Zunzi ay napalabas matapos mapunta si Xiaoyan sa lupa. Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Malabo rin niyang naramdaman ang ganoong pakiramdam sa panahong ito. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip. Pagkatapos ng lahat, hindi nangyari ang ganoong sitwasyon noong hiniram niya ang espiritual na lakas ni Yao Lao noon. Bagamat hindi sigurado si Xiaoyan sa nangyari, tumanggaw pa rin siya. Hindi siya sasaktan ni Tian Wu Zunje. Dahil sinabi ito ng huli, natural na hindi ito ilang nakakaalarma na salita. Mukhang ang pagkilos na ito ng paghiram ng lakas ng iba ay may malaking posibilidad na magkaroon ng karugtong. Dapat akong maging mas maingat sa hinaharap. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan habang tahimik na nagsasalita sa kanyang puso. Naalala ni Xiaoyan ang bagay na ito sa kanyang puso. Lumipad ang kanyang tingin sa paligid niya bago gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw sa matarik na pader ng bundok sa tabi ng tuktok ng bundok. Inihagis niya ang kanyang mabigat na ruler. Ang mga pira-pirasong bato ay lumipad na parang bean curds na hinihiwa. Sa wakas, gumawa siya ng isang maliit na kuweba na maaaring payagan ang isang tao na manatili. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagalingin ang mga sugat sa loob ng kanyang katawan. Maaaring ipinadala niya ang Wind Lightning Pavilion na nakakalat sa pagkakataong ito, ngunit malamang na hindi nila hahayaan ang mga bagay. Gayunpaman, hindi rin natatakot si Xiaoyan sa kanila.
Napakalaki ng Central Plains. Ang hilagang rehiyong ito ay malawak na at walang katapusan. Kahit na ang Wind Lightning Pavilion ay itinuturing na isang mahusay na lakas, hindi ito na parang walang paksayon na makakalaban dito sa hilagang rehiyong ito. Sa sandaling umalis si Xiaoyan sa teritoryo kung saan nakatutok ang lakas nito, natural na wala silang magagawa sa kanya. Malamang na ang isang beses ay sapat na pagdating sa isang bagay tulad ng paggamit ng angkan ng Han para banta siya. Alam ng ibang tao na si Xiaoyan ay walang malalim na relasyon sa angkan ng Han. Malamang na ang Wind Lightning Pavilion ay hindi magiging sobrang tanga para hilahin ang parehong trick sa pangalawang pagkakataon. Kung tutuusin, kung gagawin nila ito sa pangalawang pagkakataon, hindi lang sila magiging masama, ngunit malamang na talagang mababaliw ang angkan ng Han. Kahit na ang isang nag-aalalang kuneho ay marunong kumagat ng isang tao, lalo na ang angkan ng Han na may ilang mukha sa loob ng Tianbei City. Gumalaw ang katawan ni Xiaoyan habang ang mga kaisipang ito ay umiikot sa kanyang puso. Pagkatapos nito, pumasok siya sa kuweba at mabilis na naupo. Kumuha siya ng medicinal pill mula sa kanyang storage ring, pinasok ito sa kanyang bibig, at ginawa ang training seal gamit ang kanyang dalawang kamay. Dahan-dahan siyang bumaba sa isang estado ng pagpapagaling. Ang pagpapagaling ni Xiaoyan ay tumagal ng kabuuang 3 araw sa pagkakataong ito. Sa loob ng 3 araw na ito, hinanap niya ang buong katawan niya at talagang naramdaman ang ilang mga mahihinang espiritual na imprint. Ang pagkakaroon ng mga natitirang aura na ito ay napakahina na sila ay balewala. Gayunpaman, nagawa nilang maglubog ng malalim sa katawan ng isa. Sa kabutihang palad, mayroon lamang ilang natitirang espiritual na aura. Kung hindi, ang mga epekto ay magiging lubhang seryoso. Talagang nakakagulo talaga ang bagay na ito. Mapait ding tumawa si Xiaoyan at napabuntong hininga nang matuklasan ang mga natitirang espiritual na imprint na ito. Higit pa rito, nang sinubukan niyang gamitin ang Dao Qi o kahit na ang Heavenly Flame sa pagtatangkang alisin ang mga ito, ang mapait niyang ngiti ay naging mas siksik. Sa kabutihang palad, nadiskubre ni Xiaoyan ang bagay na ito ng maaga. Kung hindi, kung mas marami pang espiritual na imprint ang natipon sa hinaharap, malamang na may iwan lang niya ang katawan na pinanganak niya at magiging isang espiritual na katawan na katulad ni Tian Wozunje. Bagamat iilan lamang sa mga espiritual na imprint na ito ay pinagmumulan pa rin ng problema, dahil sa karakter ni Xiaoyan, natural na hindi niya kayang tiisin ang pagkakaroon ng ganitong uri ng maligalig na pag-iral na nananatiling nakatago sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, pagkatapos na subukan ang iba't ibang mga pamamaraan na lahat ay nabigo, maaari lamang siyang sumuko ng walang magawa. Nakapikit si Xiaoyan habang nananatili siya sa kuweba ng bundok. Dahan-daang nagmulat ang kanyang mga mata at muling bumalik ang kanyang aura sa kanyang napakalaking kalagayan. Ang makapangyarihang Dao Qi ay gumalaw sa kanyang mga daliri nang itinaas niya ang kanyang kamay. Ang 9-star Dao Huang ay talagang mas malakas kaysa 7-star. Ang mga natitirang espiritual na imprint na ito ay maaaring maging mahirap, ngunit hindi imposibleng alisin ang mga ito. Naaalala ko na tila may ilang mga gamot na maaaring maalis ang mga ito. Iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang siya ay mahinang bumubulong. Dahan-daang hinawakan ng kanyang daliri ang maitim na storage ring na iniwan ni Yao Lao. Pumasok dito ang kanyang espiritual na lakas. Nasa loob ang maraming medicinal formula na nakolekta ni Yao Lao sa buong buhay niya. Ito ay isang kayamanan na iniwan ni Yao Lao kay Xiaoyan. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ito ay mas mahalaga kaysa sa bone-chilling flame. Kung wala ang mga medicinal formula na ito, tiyak na mas mabagal ang paglalakbay ni Xiaoyan sa alchemist. Mula dito, masasabi ng isa kung gaano ito kahalaga. Si Xiaoyan ay naghanap ng halos 1 oras. Sa wakas, siya, na ang katawan ay ganap na tahimik, binuksan ang kanyang mga mata sa isang biglang paraan. Isang kagalakan ang nahayag sa kanyang mga mata. Sa pagindayog ng kanyang kamay, lumitaw ang isang sinaunang balumbon na kulay itim. Soul Cleansing Pill, isang peak level tier 6 medicinal pill. Nagagawa nitong linisin ang katawan ng lahat ng spiritual strength na hindi kabilang dito. Bukod dito, nagtataglay din ito ng epekto ng pagpapalusog sa spiritual strength ng isang tao. Ang mga sangkap na kailangan para pinuhin ito ay
Body Cleansing Grass, Ice Fire Soul Merger Fruit, Water Spirit Lotus Seed. Ang spiritual strength ni Xiaoyan ay pumasok sa scroll at itinatak ang lahat ng impormasyon sa medicinal formula sa kanyang isipan. Sa oras na nakuha niya ang epekto ng soul cleansing pill, ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas siksik. Peak ng tier 6 level. Ito ay nasa isang mataas na tier. Gayunpaman, dapat ko itong pinuhin. Ang mga sangkap na panggamot ay maaaring medyo hindi karaniwan at bihira, ngunit maaari kong makuha ang mga ito kung magtatanong ako ng kaunti. Ang mga natitirang espiritual na imprint sa aking katawan ay nahihirapang makamit ng marami. Mayroon pa ring sapat na oras upang basahin ang kanyang sarili ng mabuti bago ang kanyang medicina. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan pagkatapos niyang makahanap ng paraan para malutas ang problema. Inilagay niya ang medicinal formula sa loob ng kanyang storage ring, nag-isip saglit bago sumenyas gamit ang kanyang kamay. 4 na kulay pilak na balumbon ang lumitaw sa kanyang harapan. Matangkad ang kulay ng mga balumbon. Hindi mabilang na mga bakas na parang dugo-ugat ang kumalat sa kanilang paligid. Sa isang sulyap, mayroon silang misteryosong pakiramdam. Ang 4 na scroll na ito ay natural na nakuha mula sa mga kamay ng 4 na elder mula sa Wind Lightning Northern Pavilion. Malamang na ang tatlong ito ay ang iba pang bahagi ng 3000 Lightning Illusionary Body. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri at tinawag ang Earth Demon Puppet. Pagkatapos nito, inihagis niya ang mga balumbon. Agad silang nahuli ng puppet at binuksan ito ayon sa utos. Bang! 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 Gaya ng inaasahan ni Xiaoyan, ang loob ng mga scroll ay nagtago ng matinding lakas. Nakatingin sa Earth Demon Puppet, na pinalipad hanggang sa ito ay bumuo ng 10 talampakan na malaking dent sa dingding, hindi sinasadyang tumawa si Xiaoyan. Ang mga taong ito mula sa Wind Lightning Pavilion ay lahat ay mapanlinlang. Sumenya si Xiaoyan gamit ang kanyang kamay at ang 3 kulay pilak na scroll ay binawi. Ang kanyang espiritual na lakas ay mabilis na pumasok sa isa sa kanila. Kasunod ng pagpasok ng kanyang espiritual na lakas, ang espasyo sa loob ng scroll ay katulad ng sa loob ng scroll ni Chen Yun. Ang lugar sa ibaba ay isang pool ng kidlat na puno ng mga electric arc. Pamilyar na binura ni Xiaoyan ang thunderbolt na nilikha mula sa spiritual strength. Sa wakas, lumitaw ang mga mahiwagang salita ng kidlat sa ibabaw ng malinaw na lawa. Maingat na naalala ni Xiaoyan ang lahat ng mga salitang ito sa kanyang isipan. Sa wakas, ang kanyang espiritual na lakas ay binawi at pumasok sa ikatlong balumbon na sinundan ng ika-4. Makalipas ang halos kalahating oras, dahan-daang umatras ang espiritual na lakas ni Xiaoyan mula sa ika-4 na scroll. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at inayos ang mga mahiwagang kidlat na salita na tila may sariling buhay. Matapos ayusin ang mga ito sa loob ng 10 minuto, muling binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang 4 na scroll na kidlat na mga salita ay tila nabuo ng isang kompletong bersyon pagkatapos ng pagsasama-sama. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, nahirapan si Xiaoyan na makuha ang tinatawag na paraan ng pagsasanay mula sa kanila. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay parang nakakuha ang isang tao ng kaba ng kayamanan, ngunit walang susi dito. Susi. Marahang mamulong si Xiaoyan sa kanyang bibig. Ilang sandali pa ay bigla niyang hinigpitan ang kamay. Tama yan. Siya nga ay nagkukulang ng isang susi na maaaring magbago sa mahiwagang mga salitang ito ng kidlat sa isang paraan ng pagsasanay. Gayunpaman, hindi rin niya alam kung ano talaga ang susi na ito. Malamang na ang mga tao lamang mula sa Wind Lightning Pavilion, na kwalipikadong magsanay nito, ang nakakaalam nito. Gayunpaman, malinaw na ang kabilang partido ay hindi kailanman ipaalam sa kanya ang tungkol sa naturang lihim. Ang sampil na bagay na ito. Marahas na itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin at hindi sinasadyang nagmura. Pagkatapos na gumugol ng napakalaking pagsisikap, napunta siya sa isang D-class high-level daw skill na maaari lang niyang tingnan ngunit hindi magsanay. Naging sanhi ito ng pangangati ng kanyang puso. Sobrang torture talaga. Napakagulo ng sirang bagay na ito. Kapag nakuha na ng matandang ako ang 3,000 nagniningas na apoy,
Sasalakayin ko ang Wind Lightning Pavilion mo at ibibigay ko sa iyo ang paraan ng pagsasanay. Galit na nagmura si Xiaoyan habang ibinalik niya ang scroll sa kanyang storage ring, pakiramdam na walang magawa habang ginagawa niya iyon. Pwede ko lang isantabi ang bagay na ito pansamantala. Ngayong na-offend ko na ang Wind Lightning Pavilion, malamang na maaari ko na lang piliin na magtago muna. Dapat akong maghanap ng lungsod na may wormhole at umalis sa lugar na ito. Napakalaki ng hilagang rehiyon. Kahit na ang Wind Lightning Pavilion ay hindi makakasagabal. Kapag nakaalis na ako sa lugar ng impluwensya ng Wind Lightning Pavilion, mabilis kong hahanapin ang mga sangkap para matulungan si Tian Wolzunzi na magpino ng katawan. Tiyak na magiging malaking tulong siya. Higit pa rito, dapat din akong mag-isip ng paraan para mabilis na makalusot sa klase ng Dao Huang at makasulong sa klase ng Dao Zhang. Pinakamabuting mangyari ito bago magsimula ang Peel Gathering. Tumayo si Xiaoyan, ibinalik ang Earth Demon Puppet sa kanyang storage ring, at bamulong sa sarili. Battle Through the Heavens. Kabanata 983. Heavenly Mountain Blood Pool. Bone Transforming City, isang lungsod na hindi mas maliit sa Tianbei City. Gayunpaman, medyo malayo ito sa Tianbei City. Halos wala na ito sa impluwensya ng Wind Lightning Pavilion. Ang lungsod na ito ay kinokontrol ng isang paksayon na tinatawag na Bone Transforming Gate. Bagamat marami pang paksayon sa ilalim nito, lahat sila ay nahirapang makipaglaban sa Bone Transforming Gate. Bukod dito, ang Bone Transforming Gate na ito ay gumawa ng mga bagay sa katamtamang paraan. Bagamat sasakupan nito ang bahagi ng isang leon, hindi nito lulunok ang lahat ng kita na umiiral. Sa makatuwid, ito ay palaging ang Panginoon ng Bone Transforming City sa mga taong ito. Bihira ang mga paksayon na tatayo at hamanin sila. Ang pinuno ng Bone Transforming Gate ay nagsagawa ng Water Affinity Chi Method at medyo kakaiba. Ang nakatagong puwersa ay hindi namamalayang papasok sa katawan ng kanyang kalaban bago ito dahan-daang maghiwa-hiwalay. Kung ang isa ay tamaan ng puwersang ito, ang kanyang buto ay magpapakita pa nga ng mga palatandaan ng panghihina. Kaya naman, ang Bone Transforming Gate ay kilala maging sa mga nakapaligid na lungsod. Ang lungsod na ito rin ang unang lugar na pinahinto ni Xiaoyan upang magpahinga matapos simulan ang kanyang nakakabaliw na paglalakbay mula sa Tianbei City. Sa kanyang paglalakbay, pumunta siya sa malalalim na kabundukan at nakatagong kagubatan habang siya ay naglalakbay sa isang direksyon. Ayon sa kanyang hula, dapat ay umalis na siya sa teritoryo ng Wind Lightning Pavilion. Bukod dito, hindi siya pamilyar sa lugar na ito at hindi alam ang mga kalsada. Hindi solusyon ang random na paglipad sa paligid. Kaya naman, pinili niyang kumuha muna ng mapa ng hilagang rehiyon. Kaya, hindi siya lipad-lipad na parang langaw na walang direksyon. Bukod dito, kailangan niyang hanapin ang mga sangkap na panggamot na kailangan para pinuhin ang soul cleansing pill pati na rin ang magtanong tungkol sa ilang impormasyon. Ang loob ng Bone Transforming City ay pangunahing pinalamutian ng maputlang-puting kulay. Sa isang sulyap, tila ito ay isang lungsod na ganap na binuo mula sa mga buto. Nagdulot ito ng isang mahinang lamig sa loob ng kanilang mga puso kapag tiningnan nila ito. Gayunpaman, ang kasiglahan ng lungsod ay hindi nabawasan bilang resulta ng ginaw. Isang ingay na tumama sa langit ay malinaw na maririnig kahit sa malayo. Ito ang unang pagkakataon na pumasok si Xiaoyan sa isang lungsod ng tao pagkatapos maglakbay sa isang nakatutuwang bilis sa loob ng ilang araw. Kusa siyang nakaramdam ng medyo hindi nasanay sa ingay na naramdaman niya. Kaagad, umiling siya at naglakad papasok sa lungsod. Ang isang mapa ng hilagang rehiyon ay hindi itinuturing na isang napakabihirang bagay. Si Xiaoyan ay hindi gumugol ng maraming pagsisikap bago makahanap ng isang tindahan ng mapa, na tinatawag na map court. Pinasok niya ito, nakita ang maraming mapa na nakasalansan sa loob at nakaramdam ng kaunting kawalan ng pag-iisip. Nang makilala niya si Hai Badong sa Jiama Empire sa unang pagkakataon, nakuha niya ang pangalawang fragment ng mapa ng Purifying Demonic Lotus Flame mula sa map shop. Walang magawa si Xiaoyan nang maisip niya ang Purifying Demonic Lotus Flame. Mula nang makuha niya ang ikatlong fragment ng mapa, hindi siya pinalad na magkaroon ng pagkakataon sa ikaapat na fragment ng mapa,
na nagdulot sa kanya ng labis na pagsisisi. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay nasa ikatlong ranggo sa Heavenly Flame ranking. Maging si Yao Lao ay narinig lamang ang pangalan nito at hindi pa nakita ang anyo nito. Kaya naman, masasabi ng isa kung gaano kahiwaga at kalakas ang bagay na ito. Kung matagumpay itong nilamon ni Xiaoyan, ang kanyang lakas ay tataas na parang baliw. Sa kasamaang palad, pinigilan ni Xiaoyan ang kalungkutan sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang pumasok sa shop. May isang matandang lalaki sa tindahan, ngunit hindi siya eksperto. Ang kanyang mukha ay may katalinuhan na dapat taglayin ng isang mangangalakal. Napatingin si Xiaoyan sa kanya. Ang lakas ng matandang ito ay nakarating lang sa klase ng Daoshi. Parang walang halaga talaga ang talento niya sa pagsasanay. Itong batang kapatid, may balak ka bang bumili ng mapa? Nagmamadaling tumayo ang matandang iyon at nakangiting nagtanong nang makitang pumasok si Xiaoyan. Bigyan mo ako ng pinakatumpak na mapa ng hilagang rehiyon na mayroon ka. Tumanggo si Xiaoyan at nag-request. Dahan-daang nilaybot ng kanyang tingin ang tindahan ng maingat. Ilang sandali pa, binawi niya ang kanyang tingin na may kaunting pagkabigo. Siya ay may katangahang umaasa na ang bagay noon ay mangyayari muli. Hihi, batang kapatid, ito ang mapa na hiniling mo. Ito ang pinakadetalyadong ginawa ng aking tindahan, at ito ay nagkakahalaga ng 30,000 gintong barya. Ang matanda ay mabilis na naglabas ng napakagandang scroll mula sa isang plataporma at ibinigay ito kay Xiaoyan bago nagsalita ng nakangiti. 30,000 gold coins. Hindi sinasadyang iginala ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang marinig niya ang presyo. Ang matandang ito ay talagang walang awa pagdating sa pag-agaw ng isang tao. Random na binuksan ni Xiaoyan ang mapa at pinag-aralan ito ng kaunti. Matapos malaman na ito ay talagang detalyado, nakita ni Xiaoyan na siya ay tamad na makipagtalo sa matanda. Ibinigay niya ang mga gintong barya na kailangan, tumalikod, at nagsimulang umalis. Hihihi. Young brother, mangyaring maghintay. Biglang sumigaw ang matanda nang makita niya si Xiaoyan na tumalikod para umalis. Ano ito? Sumimangot si Xiaoyan at nagtanong. Hihihi. Mukhang banyaga talaga ang batang kapatid. Hindi ka dapat taga Bone Transforming City, tama ba? Nandito ka rin ba dahil sa Heavenly Mountain Blood Pool sa Heaven Eye Mountain Range? Tanong ng matanda habang nakangiti. Heaven Eye Mountain Range. Heavenly Mountain Blood Pool. Ang dalawang pangalan na ito ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Hindi dahil banyaga sila, kundi dahil narinig na niya ang mga katagang ito ng mahigit 100 beses mula nang pumasok siya sa lungsod. Gayunpaman, hindi niya alam ang mga misteryong tinutukoy nila. Nagulat din ang matanda nang makita ang ekspresyon ni Xiaoyan. Nagtataka siyang nagtanong. Hindi ba alam ng young brother ang tungkol sa Heaven Eye Mountain Range at ang Heavenly Mountain Blood Pool? Kaka-rating ko lang sa Northern Region. Kaya lang, hindi ako pamilyar sa lahat ng bagay dito. Pwede bang sabihin sa akin ng Ginoo? Random na inihagis ni Xiaoyan ang isang bag ng gintong barya. Nakarating sila sa counter habang nagtatanong siya ng may kaunting interes. Medyo interesado siya sa Heaven Eye Mountain Range dahil ito ay isang paksang pinag-uusapan ng maraming tao. Ang Heavenly Mountain Blood Pool sa Heaven Eye Mountain Range ay lubhang sikat. May ilang mga tao sa hilagang rehiyon ng Central Plains na hindi nakakaalam nito. Ito ay usap-usapan na bawat 3 taon ay lumilitaw ang natural na pagtaas ng enerhiya sa tuktok ng isang bulkan sa hanay ng bundok. Pagkatapos ng pagtaas ng tubig, ang Heaven Mountain Lake sa loob ng bulkan ay napupuno ng napakalaking tubig na dugo. Para sa 5 araw pagkatapos nito, ito ay ganap na nawawala. Nakangiting kinuha ng matanda ang mga gintong barya at seryosong nagsalita. Ano ang gamit ng blood pool? Tanong ni Xiaoyan. Ito ay Ramord na makakatulong sa ilang mga eksperto sa tuktok ng Daohuang class na magtagumpay sa Daozang class. At saka, kahit na ang isang Daozang expert ay pumasok sa pool, ito ay maghuhugas at magpapalakas sa katawan ng isang tao, na magbibigay daan sa pagtaas ng lakas ng isang tao. Sa anumang kaso, ang epekto ng blood pool ay lubhang misteryoso. Bawat 3 taon na may hindi mabilang na bilang ng mga tao sa Iran Hea, ang Hithorn ay napupuno sa rehiyon ng Ay ng Here.
Ng Central Plains pati na rin ang iba pang mga lugar, ang susunod na buwan ay nagkataon na ang 3 taon ay tapos na, maraming tao ang nagmamadaling pumunta sa Heaven Eye Mountain Range bumili ng mapa ng Heaven Eye Mountain Range mula sa dating Mi. Nagkakahalaga lang ito ng 40,000 gintong barya sa tulong ng mapa, maaabot mo ang tuktok ng bundok bago ang lahat. Tumawa ang matanda. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon bago tuluyang isiwalat ang kanyang tusong hangarin. Pakiramdam ni Xiaoyan ay hindi niya magawang tumawa o umiyak nang marinig niya ito. Napakaraming paliwanag ng matandang ito dahil pinopromote niya ang kanyang mapa ng Heaven Eye Mountain Range. Gayunpaman, kung si Xiaoyan ay tapat, ang Heavenly Mountain Blood Pool ay nakatutokso. Hindi katakataka na nagawa nitong maging sanhi ng lahat ng mga tao sa lungsod na pag-usapan ito ng may malaking interes. Bukod dito, si Xiaoyan ay nagkataon na isang 9-star Dao Huang. Hindi siya kalayuan sa klase ng Dao Zhang. Gayunpaman, kung aasa siya sa normal na pagsasanay, tiyak na magtatagal siya para magtagumpay. Gayunpaman, si Xiaoyan ay maaaring walang maraming oras upang lumago. Kahit na makalimutan niya na may natitira pang 1 taon bago ang Peel Gathering, kailangan pa rin niyang tulungan si Tian Wuzunzi na magpino ng katawan. Ayon sa binanggit ni Yao Lao noon, may 3 kinakailangan para pinuhin ang isang katawan. Ang isa ay ang Bone Growing Blood Fusing Peel, 2 ang Essence Blood ng isang Rank 7 Magical Beast, at 3 ang skeleton ng isang elite na Dao Zhang. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, hindi mahirap makuha ang huling 2. Gayunpaman, ang Bone Growing Blood Fusing Peel ay isang medicinal peel na kabilang sa tuktok ng ika-7 tier. Sa kasalukuyang medicinal refine ng nakakayahan ni Xiaoyan, imposible para sa kanya na pinuhin ito. Maliban kung naabot niya ang klase ng Dao Zhang, malamang na masyadong mababa ang rate ng kanyang tagumpay. Young brother, ginagawa ito ng dating ako para sa ikabubuti mo. Ang mga epekto ng Heavenly Mountain Blood Pool ay maaaring mahiwaga, ngunit ito, sa pinakamaraming, ay magagamit ng 10 tao. Sa madaling salita, kung dumating ka sa Heavenly Mountain Blood Pool pagkatapos ng 10 tao na iyon, maaari ka lamang tumingin sa walang laman na pool ng dugo at maghintay ng isa pang 3 taon. Ang matanda ay nagmamadaling idinagdag iyon ni Xiaoyan nang hindi niya nakita iyon. Oh, nagulat din si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Agad naman siyang tumanggo sabay ngiti. Kung ito talaga ang kaso, dapat talaga siyang gumawa ng hakbang ng maaga sa schedule. Ang mga epekto ng Heavenly Mountain Blood Pool ay mahiwaga. Siguradong maraming eksperto ang maaakit nito. Kung masyado siyang late dumating, baka kailangan pa niyang maghintay ng 3 taon. Agad na natuwa ang matanda nang makitang tumango si Xiaoyan. Masaya siyang naglabas ng mapa at bumulong sa kanyang puso na may ngiti. Ako ay ninakawan ko ang isa pang mayamang tao. Ilan na ba ngayon? Natural na hindi alam ni Xiaoyan ang panloob na pag-iisip ng matanda. Bukod dito, kahit na alam niya ang tungkol sa mga ito, siya ay masyadong tamad na maghanap ng mali sa kabilang partido. Ang mapa na ito ay maaaring hindi gaanong halaga, ngunit sa kanyang palagay, ang sitwasyon tungkol sa Heavenly Mountain Blood Pool ay higit pa sa pera. Random na binayaran ni Xiaoyan ang mga gintong barya at inilagay ang mapa sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, lumabas siya ng shop sa harap ng nakangiting mga mata ng matanda. Pagkalabas ng tindahan, naglibot si Xiaoyan sa ilang mga tindahan ng gamot. Ito ay hindi isang walang saysay. At least, nakuha niya ang Water Spirit Lotus Seed na kailangan niya para pinuhin ang Soul Cleansing Peel. Bagamat ito ay medyo mahal, natural na hindi ito dapat palampasin para sa isang tulad ni Xiaoyan, na nagmamadaling tanggalin ang natitirang espiritual na imprint sa kanyang katawan. Matapos maglibot minsan sa Bone Transforming City at magtanong tungkol sa higit pang impormasyon, nagkaroon si Xiaoyan ng higit na pagkaunawa sa tinatawag na Heavenly Mountain Blood Pool. Hindi siya niloko ng matandang iyon. Makalipas ang 1 buwan, lilito muli ang Heavenly Mountain Blood Pool. Bukod dito, kasalukuyang may hindi mabilang na bilang ng mga tao mula sa hilagang rehiyon na nagmamadali sa Heaven Eye Mountain Range. Huminto si Xiaoyan sa harap ng isang inn sa lungsod. Napatingin siya sa maraming tao sa kalsada. Maraming tao ang naruroon na ang target ay ang Heaven Eye Mountain Range.
Lilipat ako at tatanggo sa Heaven Eye Mountain Range bukas pagkatapos magpahinga ng gabi dito. Kung ako ang unang 10 na makapasok sa Heaven Mountain Blood Pool, may pagkakataon na makakatulong ito sa akin na makapasok sa klase ng Daozang. Nag-init ang puso ni Xiaoyan nang maisip niya ang posibilidad na makalusot siya. Ang Central Plains na ito ay talagang karapat-dapat na nasa gitna ng kontinente ng Daoqi. Ang ganitong mahiwagang bagay ay bihirang mangyari sa ibang mga lugar. Gayunpaman, ito ay lumitaw dito. Natural na hindi nilayon ni Xiaoyan na isuko ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 984. Tian Lazy. Inayos ng kaunti ni Xiaoyan ang kanyang silid kinaumagahan ng susunod na araw. Pagkatapos nun, lumabas na siya ng kwarto. Hindi niya agad sinimulan ang kanyang paglalakbay. Sa halip, naglakad siya papunta sa ikalawang palapag ng inn, at random na nakahanap ng upuan malapit sa bintanang mauupuan. Maraming tao sa ikalawang palapag ng inn. Maaari itong ituring na isang lugar na puno ng lahat ng uri ng tao. Ang lugar na ito ay kadalasan kung saan maraming balita ang naipapasa sa paligid. Kaya, kadalasan ay napakadaling matutunan ng isang tao ang ilang balita dito. Bukod pa rito, ang isa ay hindi magtatapos sa pagpukaw ng anumang atensyon mula sa iba. Humingi si Xiaoyan ng isang kaldero ng steak. Habang ibinuhos niya ito at humigop, hinihigop ng kanyang tenga ang lahat ng usapan sa gitna ng ingay. Katulad nga ng inaasahan niya. Ang kasalukuyang focus ng buong Bone Transforming City ay sa Heavenly Mountain Blood Pool. Namula ang mga mukha ng medyo marami nang banggitin ito. Baka sa kanilang mga mukha ang matinding kasakiman. Tila ang pang-akit ng Heavenly Mountain Blood Pool ay talagang napakahusay. Gayunpaman, paano maaagaw ng mga taong ito ang gayong kayamanan? Nagbubulungan lang sila sa lugar na ito. Ito ay usap-usapan na ang Wind Lightning Pavilion, 10,000 Sword Pavilion, at iba pang mas malalakas na paksayon ay nagpadala ng kanilang mga pangunahing elite upang magtungo sa Heaven Eye Mountain Range. Sa hitsura nito, malinaw na tina-target nila ang Heavenly Mountain Blood Pool. Kalokohan, sa pagsali ng mga taong ito, kakaunti ng paunti ang natitira sa 10 pwesto. Hindi lahat ay makakapasok sa Heavenly Mountain Blood Pool. Hihihi. Ano ang magagawa natin? Ang ibang mga partido ay mga dakilang paksayon. Pinakamabuting huwag lumahok sa bagay na ito ang ibang mga partido. Kung hindi, ang isa ay hindi lamang mabibigo na makinabang, ang isa ay magkakaroon din ng gulo. Napakunot ang noo ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi inaasahan na ang Heavenly Mountain Blood Pool ay nagtataglay din ng pang-akit sa isang paksayon tulad ng Wind Lightning Pavilion. Hindi ba siya magdudulot ng gulo kung lalabas siya at makikilala niya sila? Ang 4 na pavilion sa Central Plains ay magsasagawa ng kompetisyon na tinatawag na 4 Pavilion Heaven kada ilang taon. Ang mga lalahok sa kompetisyong ito ay ang pinakanamumukod-tanging miyembro ng nakababatang henerasyon sa loob ng bawat pavilion. Malamang na ang Wind Lightning Pavilion at ang 10,000 Sword Pavilion ay patungo sa Heavenly Mountain Blood Pool at ang Yellow Star Pavilion bilang paghahanda para dito. Ang Heavenly Mountain Blood Pool ay walang gaanong epekto sa mga matatandang tao. Ito ay isang kayamanan para sa nakababatang henerasyon, sa pamamagitan ng pagbababad dito, hindi lamang makakapaghugas ng mga buto ang isang tao, ngunit maaaring makatulong ito sa isang pambihirang buwan na lang bago ang 4 Pavilion Heaven. Kung ang isang tao ay maaaring magtagumpay sa sandaling ito, ang tsansa ng pavilion na manalo ay tataas ng husto. Malamig na tumawa ang isang medyo payat na lalaki. Ito ay usap-usapan na mayroong isang misfang sa Wind Lightning Pavilion na may sobrang nakakatakot na talento sa pagsasanay. May mga alingaw-ngaw pa nga na siya ang susunod na pavilion head ng Eastern Pavilion. Bukod dito, ang 10,000 Sword Pavilion ay medyo malakas din. Si Tang Ying, na kilala bilang Sky Fountain Sword, ay gumagamit ng napakahiwaga, mahusay na mga diskarte sa espada. Nagagawa pa niyang makipagpalitan ng suntok sa ilan sa mga eksperto mula sa mas lumang henerasyon. Maaari silang tawaging tuktok ng nakababatang henerasyon sa hilagang rehiyon. Iniisip ko kung sino ang mananalo kung magkikita sila sa away. Ang dalawang taong ito ay maaaring malakas,
ngunit tila sila ay medyo mababa kung ikukumpara sa kamakailang individual na tinatawag na Xiaoyan. Ang Central Plains ay puno ng mga nakatagong talento. Sino ang nangangahas na tawagin ang kanyang sarili na pinakamalakas? Tumawa ang isang lalaking may galos sa mukha. Xiaoyan. Siya ba ang pumatay kay Chen Yun mula sa Wind Lightning Pavilion at pilit na sinira ang Nine Heavenly Lightning Prison Formation na itinayo ng natitirang tatlong elder? Hihihi. Tama iyan. Lahat kayo ay hindi nakakita ng malaking labanan sa Tianbei City noon. Iyon ay talagang kawili-wili. Ang taong iyon ay mukhang nasa 20s pa lang, ngunit ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot. Umasa siya sa kanyang sariling lakas upang labanan ang tatlong dakilang Daozang. Bukod dito, ang ninuno ng angkan ng Hong, si Hong Tianxiao, ay dumating din sa isang lubhang miserableng wakas. Sino sina Miss Feng at Tang Ying kumpara sa kanya? Hindi mo masasabing ganito. Bagamat napakalakas ni Xiaoyan, hindi rin mahina sina Miss Feng at Tang Ying. Ayon sa pagkakaalam ko, gumamit si Xiaoyan ng isang uri ng hindi kilalang sikretong pamamaraan noon para pilitin na itaas ang kanyang lakas. Kung hindi, mahihirapan siyang makipaglaban sa tatlong dakilang Daozang. Hindi sinasadyang nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang pag-uusap na biglang tumutok sa kanya. Agad siyang nagpakawala ng mapait na ngiti, naglabas ng daupang sa kanyang storage ring at tahimik na isinuot sa kanyang ulo. Hindi niya nais na tapusin ang paglalantad ng kanyang pagkakakilanlan, na umaakit ng hindi kinakailangang gulo. Ilang sandali pa ay nakinig si Xiaoyan at nagpaplanong umalis ng dahan-dahang lumitaw ang isang kulay pilak na figure sa hagdan ng inn. Pagkatapos nito, umakyat ang figure sa ikalawang palapag. Ang ikalawang palapag ng inn ay naging mas tahimik kasunod ng paglitaw nitong kulay pilak na figure. Ang isang aura na naging sanhi ng isang pakiramdam ng presyon ay malabo na lumabas sa katawan ng figure. Sa isang sulyap, masasabi na ang figurang ito ay hindi isang ordinaryong tao. Mahirap sabihin ang edad ng kulay pilak na figure ng tao. Ang kanyang mukha ay tila medyo bata, ngunit ang kanyang buhok ay isang lumang puti na kulay na bahagyang nagbigay sa kanya ng isang matanda na hitsura. Ang pinakanakakagulat ay ang taong ito ay nagtataglay ng isang pares ng napakabihirang puting kulay na mga mata. Dahan-daang lumipad ang tingin ng kulay pilak na figure sa paligid niya pagkatapos niyang umakyat sa hagdan. Pagkatapos nito, pumunta siya sa isang bintana. Ilang sandali pa, huminto siya sa tabi ng mesang inuukupahan ni Xiaoyan. Pwede bang makiupo? Ang kulay pilak na figure ng tao ay ngumiti kay Xiaoyan. Gayunpaman, sa kabila ng iminumungkahi ng kanyang tanong at tono, naupo na siya sa tapat ni Xiaoyan. Ang mga tingin ng lahat ay hindi sinasadyang ibinalik kay Xiaoyan nang makita nilang umupo ang taong ito sa tapat niya. Nagsimula na lamang silang tumalikod matapos makitang hindi nag-react si Xiaoyan. Isang ingay na naman ang nagsimula. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Napatingin siya sa kabilang partido na medyo hindi sigurado. Sigurado siya na hindi pa niya nakilala ang taong ito. Nang magsasalita na sana siya, ang solemneng boses ni Tian Wozunzi ay biglang tumunog ng tahimik sa kanyang puso. Xiaoyan, mag-ingat. Ang lakas ng taong ito ay lubhang nakakatakot. Hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang hawak sa kanyang wine cup at may nabuong ripple sa loob nito. Sa pamamagitan ng kakayahang makuha si Tian Wozunzi na sabihin ang mga ganoong salita, malinaw na ang lakas ng kabilang partido ay malamang na hindi niya kayang labanan. Sa ibabaw, gayunpaman, si Xiaoyan ay nanatiling walang kibo. Ngumiti siya at sinabing, "Hindi ako nagpareserba ng upuan para sa iyo. Maaari kang umupo kung gusto mo. Gayunpaman, mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat harapin at hindi maaaring manatili ng matagal." Paalam. Hindi ka natatakot sa Nine Heavenly Lightning Prison Formation na nabuo ng tatlong elder mula sa Wind Lightning Northern Pavilion. Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka sa akin. Ngumiti ang kulay pilak na figure ng tao. Ang kanyang boses ay biglang naging mas malakas at mas malinaw, na pinipigilan ang lahat ng ingay sa ikalawang palapag ng inn. Kaagad, maraming nakatulala na tingin ang ibinato bago huminto kay Xiaoyan. Siya, huwag mong sabihin sa akin na siya si Xiaoyan. Ang ekspresyon sa ilalim ng daupang ay unti-unting naging mas madilim at mas solemn na.
Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa kulay pilak na figure ng tao sa tapat niya habang dahan-daang nagtanong. Anong dakilang nilalang ka? Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Ang pagtatago sa paligid ay hindi estilo ng isang bihasang tao. Hahaha. Hindi ako maaaring ituring na isang bihasang tao. Ang dahilan kung bakit ako pumunta dito ay pangunahin upang humingi ng isang bagay mula sa iyo. Itinaas ng lalaking nakasuot ng pilak ang kanyang tasa ng alak at tumawa. Anong bagay? Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang daochi sa loob ng kanyang katawan ay unti-unting nagsimulang umikot. Gaya nga ng kasabihan, walang mabuting layunin ang dumarating at hindi dumarating ang may mabuting layunin. Malinaw na pinupuntirya siya ng taong ito. Bukod dito, sa ganitong paraan niya, malamang nawala siya rito para makipagkaibigan. 3,000 Lightning Illusionary Body. Bahagyang ngumiti ang lalaking nakasuot ng pilak kay Xiaoyan. Gayunpaman, ang kanyang malambot na boses ay naging dahilan upang biglang tumayo si Xiaoyan. Isang malalim na boses ang nagtanong. Ikaw ay taga Wind Lightning Pavilion. Tinatawag ako ng ibang tao na Tian Lazy. Ang daliri ng lalaking nakasuot ng pilak ay ipinasok sa tasa at isang arco ng kidlat ang pumalibot sa tasa na parang isang maliit na ahas. Tian Lazy, Fei Tian, ang pavilion head ng Wind Lightning Northern Pavilion. Ang mga salita ng lalaking nakasuot ng pilak ay tumunog ng lumitaw ang mga alon ng tunog ng mga tasa ng alak habang nahuhulog. Kaagad, maraming nabigla ang mga tandang ang hindi sinasadyang ibinubuga. Biglang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ang huling ilang salita. Head of the Wind Lightning Northern Pavilion. Ang Heavy Zuan ruler ay lumitaw na parang isang reflex action. Marahas na hinampas ng kanyang pinuno ang ulo ng lalaking nakasuot ng pilak sa marahas na paraan. Isang sonic boom ang nabuo sa ruler, na nabasag ang mesa sa pulbos kahit na medyo malayo. Medyo bastos talaga na tretuhin ang isang matandang tulad mo. Bahagyang ngumiti ang lalaking nakasuot ng pilak. Dahan-daang pinitik ang kanyang daliri at lumabas mula rito ang isang maliwanag na kidlat. Nabangga nito ang mabigat na pinuno. Ang kidlat ay parang isang makamandag na ahas na bumaon sa kamay ni Xiaoyan. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan nang makita niya ito. Isang jade green na apoy ang lumabas sa kanyang kamay at bumangga sa kidlat. Isang kulog ang tumunog at pareho silang naalis. Ito ay talagang isang heavenly flame. Gayunpaman, dahil sa aking paningin, hindi ko makita kung saan ito nabibilang sa heavenly flame ranking. Sumili ang sorpresa sa mga mata ng lalaking nakasuot ng pilak nang makita niya ang jade green na apoy. Bulong niya. Mabilis na inimbak ni Xiaoyan ang kanyang mabigat na ruler pagkatapos ng kanyang walang kwentang pag-atake. Nang inig ang kanyang katawan at isang dumadagandong na kulog ang tumunog at ang kanyang katawan ay umangkas sa labas ng bintana. Sa pag-iling ng kanyang likod, ang mga pakpak ng buto ay pinalawak. Sa wakas, nag-transform siya sa isang sinag ng liwanag, na bumaril sa labas ng lungsod na may isang swoosh sound. Ang nakakatakot na bilis ay nawalan ng imak na nanonood. Ito talaga ang 3,000 lightning movement. Hindi nagmamadaling humabol ang lalaking nakasuot ng pilak nang makita niyang tumakas si Xiaoyan. Ininom niya ang lahat ng alak sa lalagyan ng alak ng sabay-sabay bago dahan-daang tumayo. Napataas ang sulok ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti habang nakatingin sa direksyon na tinakasan ni Xiaoyan. Bata, hindi ka makakatakas. Talagang tulad ng inilarawan ni Elder Lei at ng iba pa. Nagtataglay ka ng ilang heavenly flames sa iyong katawan. Kung nahulaan ko ng tama, ang jade green na heavenly flame, na hindi ko pa nakikita noon, ay dapat na nabuo mula sa pagsasama ng heavenly flames. Hihihi. Ang matandang ito ay hindi pa nakarinig ng chi method na maaaring pagsamahin ang heavenly flames sa buong buhay ko. Ito ay talagang nakakapagpabukas ng mata sa pagkakataong ito. Ngumiti si Fei Tian. Mayroong sobrang interesadong ekspresyon sa loob ng kulay pilak puting mga mata na iyon. Agad siyang humakbang at tahimik na naglaho ang kanyang katawan na parang multo. Pagkatapos lamang mawala si Fei Tian ay unti-unting nakabawi ang ganap na tahimik na pangalawang kwento ng Yin. Nagkatinginan ang lahat ng may gulat. Hindi inaasahan na magkikita talaga sila ng maalamat na matandang demonyo ngayon.
Bukod dito, labis din silang nagulat na personal na hinahabol ng matandang demonyong ito si Xiaoyan. Malamang na ang munting kapwa na iyon ay magiging lubhang malas sa pagkakataong ito. Ang matandang demonyong ito na si Fei Tian ay napapabalitang naging isang 8-star daw zang ilang taon na ang nakararaan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kakayahang maakit ang matandang demonyong ito na si Fei Tian na kumilos ng personal, sapat na para sa kanyang pangalan na kilalanin sa buong hilagang rehiyon. Ang gayong pagtrato ay hindi maaaring matamasa ng ordinaryong tao. May ilang buntong hininga na malabo ang ibinubuga mula sa karamihan. Battle Through the Heavens. Kabanata 985. Hinabol na may layuning pumatay. Isang sinag ng liwanag ang sumugod sa labas ng Bone Transforming City sa paraang parang kidlat. Sa isang kisap mata, umangkas ito sa bulubundukin na nasa labas ng lungsod. Pinaandar ni Xiaoyan ang kanyang mga buto ng pakpak sa kanilang pinakamataas na lakas, pinataas ang kanyang bilis sa isang nakakatakot na lawak. Medyo madilim ang kanyang ekspresyon habang sumusugod ang kanyang figure. Bagamat hindi niya naramdamang humahabol si Fei Tian, hindi niya akalain na ang mukhang batang matandang lalaki ay madaling sumuko. Paano ako nahanap ng matandang ito? Naglalakbay ako sa malalalim na kabundukan at matatandang kagubatan sa panahong ito. Imposibleng matuklasan ako ng mga tao mula sa Wind Lightning Pavilion. May ilang pagdududa na lumitaw sa puso ni Xiaoyan habang kumikislap ang kanyang anyo. Napakalaki ng hilagang rehiyon ng Central Plains. Hindi alintana kung gaano kahusay si Fei Tian, imposible para sa taong ito na mahanap siya sa dagat ng mga tao nang walang dahilan. Tsaka, kung titignan ang ugali niya kanina, halatang alam na ng taong ito ang kanyang posisyon. Natuklasan kaya siya ng mga especially iya mula sa Wind Lightning Pavilion nang pumasok siya sa lungsod kahapon. Kahit na iyon ang kaso, ang lugar na ito ay lampas na sa teritoryo ng Wind Lightning Pavilion. Imposible para sa isang especially iya mula sa Wind Lightning Pavilion na ipasa ang impormasyon pabalik sa Wind Lightning Pavilion sa loob ng isang araw kahit na natuklasan siya ng especially iyang iyon. Ang pagdududa ay lumitaw sa puso ni Xiaoyan. Hindi niya sinasadyang nakaramdam ng panganib. Ang taong iyon ay maaaring mukhang isang mahinang simoy ng hangin, ngunit talagang binigyan niya si Xiaoyan ng isang mapanganib na pakiramdam. Ang ganitong pakiramdam ay isang bagay na bihirang maramdaman ni Xiaoyan sa sinuman maliban sa hindi maarak na Chen by Elders at sa Old Ground Demon Ghost. Ang lakas ng matandang ito ay hindi bababa sa lakas ng isang 8-star na si Dao Zhang. Kahit na ginamit ko ang lakas ni Tian Wu Zunzi, mahirap para sa akin na harapin siya ng direkta maliban kung ginamit ko ang Extermination Fire Lotus, ngunit iyon sa huli ang aking kasanayan sa pangangalaga sa buhay. Maliban kung ito ay talagang kinakailangan, pinakamahusay na huwag gamitin ito. Ang mga kaisipang ito ay mabilis na lumipad sa puso ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay hindi gaanong nabawasan. Ang kanyang katawan ay parang meteorite na nawala sa abot tanaw sa isang kisap mata. Ang matandang iyon. Talagang sumuko na sa paghabol sa akin. Lipad na lumipad si Xiaoyan ng halos 10+ minuto. Lalong nagsalubong ang mga kilay niya nang makitang walang humabol. Sa wakas, ungol niya sa mahinang boses. Sinabi ng matandang ito na hindi ka makakatakas. Isang mahinang tawa ang biglang napawi mula sa malayo habang si Xiaoyan ay mahinang bumubulong sa sarili. Naninigas ang kanyang katawan. Kaagad, nanliit ang kanyang mga mata at napako sa tuktok ng bundok sa kanyang harapan. Nakatayo ang nakasuot na pilak na si Fei Tian habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang kanyang silver white eyes ay nanunuya kay Xiaoyan. Nakakatakot talaga ang bilis ng matandang ito. Nakalanghap si Xiaoyan ng malamig na hangin. Naging solemn na ang ekspresyon niya. Mukhang magkakaroon ng ilang problema ngayon. Maaaring angkinan mo ang 3,000 lightning movement at ang mahiwagang buto na iyon. Gayunpaman, mali ang napili mong target kung gusto mong makipagkompetensya sa matandang ito sa mga tuntunin ng bilis. Nakangiti si Fei Tian habang nagsasalita. Ano lang ang balak mong gawin? Sumigaw si Xiaoyan sa malalim na boses. Nilaibat ng kanyang mga mata ang kanyang paligid nang hindi nag-iiwan ng bakas, naghahanap ng rutang tatakasan. Ibigay mo ang 3,000 lightning illusionary body sa matandang ito.
Maaaring natipon mo na ang 4 na balumbon, ngunit imposible pa rin para sa iyo na magsanay nito. Kaya, sayang ang pag-iwan sa kanila sa iyo. Nagsalita si Fei Tian sa mahinang boses. Papayagan mo akong umalis kung ibabalik ko sa iyo ang 3,000 Lightning Illusionary Body. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan habang dahan-daang nagtanong. Napangiti lang si Fei Tian nang marinig niya ito. Dahan-dahan siyang humakbang at lumitaw ang kanyang katawan 100 metro ang layo mula kay Xiaoyan sa kakaibang paraan. Tumawa siya. Interesado rin ang matandang ito sa iyong chi method na maaaring pagsamahin ang Heavenly Flames. Baka palayain kita kung ibibigay mo sa akin. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay ganap na naging malungkot nang marinig niya ang mga salitang ito. Ang Flame Mantra ay ang kanyang pinakamalaking suporta. Ang dahilan kung bakit siya naabot ang antas na ito ngayon ay dahil sa Flame Mantra. Kung gustong agawin ng taong ito ang Flame Mantra mula sa kanya, ito ay kaunti lamang sa pagkitaw sa kanyang buhay. Bukod dito, imposible para kay Xiaoyan na ibigay ang isang misteryosong paraan ng chi tulad ng Flame Mantra sa isang tagalabas, at ang Wind Lightning Pavilion ay maaaring ituring na kanyang kaaway. Alam ng matandang ito na nagtataglay ka ng napakalakas na espiritual na katawan sa iyong katawan. Malabo kong nararamdaman ang pag-iral nito. Gayunpaman, ang espiritual na katawan ay sa huli ay isang espiritual na katawan lamang. Kung siya ay higit pa sa isang espiritual na katawan, ang matandang ito ay malamang na umatras ngayon. Sa kasamaang palad, walang pakialam si Fei Tian nang makita niya ang malungkot na ekspresyon ni Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay dahan-daang lumipad sa katawan ni Xiaoyan bago tuluyang huminto sa puting nyebe na storage ring sa kanyang daliri. Tumawa siya sa mahinang boses. Anong mayabang na salita? Kung ang matandang ito ay nasa aktwal na katawan, maglalakas loob ba siyang tumayo sa harapan ko ngayon? Bahagyang nanginig ang singsing na puti ng nyebe at dahan-daang bumangon ang diwa ni Tian Wozunje. Tumingin siya kay Fei Tian sa tapat niya at malamig na tumawa. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Fei Tian. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang dumaan kay Tian Wozunje. Ang taong ito ay naabot na ang ganoong antas sa pamamagitan lamang ng pagiging isang espiritual na katawan. Ang taong ito ay talagang isang Dao Zun Class Ultimate Expert noong siya ay nabubuhay pa. Hindi binabanggit ng isang bayani ang kanyang mga lumang tagumpay. Walang kong pagdating sa mga usapin ng mundong ito. Gaano ka man ka-Jose noong nabubuhay ka pa, ang agos mo ay isang espiritual na katawan lamang. Ang unti-unting lamig ay lumitaw din sa walang malasakit na boses ni Fei Tian. Xiaoyan, hanggat ibibigay mo ang 3,000 Lightning Illusionary Body at ang chi method na iyong ginagawa, papayagan ka ng matandang ito na umalis. Hindi mapoprotektahan ng espiritual na katawan na ito ang iyong buhay. Isang 8-star Dao Zhang lamang ang naglakas loob din na kumilos ng mayabang sa harap ng matandang ito. Galit na tumawa si Tian Wozunje. Nilinggan niya si Xiaoyan at marahang sinabi. Umalis ka muna. Haharangan ko siya. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Bagamat talagang ayaw niya sa matandang demonyong iyon na si Fei Tian, alam niyang totoo ang sinabi niya. Ang kasalukuyang Tian Wozunzi sa pinakadulo ay may lakas na katulad ng Fei Tian. Bukod dito, siya ay nasa isang dehado dahil siya ay isang espiritual na katawan. Kung lalaban sila, napakaliit ng tsansa ni Tian Wozunzi na manalo. Relax, alam ko ang limitasyon ko. Haharangan ko lang siya saglit. Doon hindi mo kailangang mag-alala. Ang singsing kong iyon ay mayroong aking espiritual na imprint. May sarili akong paraan para paalisan siya. Nagpatuloy si Tian Wozunzi, batid ang pag-aalala sa puso ni Xiaoyan. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan nang marinig niya ito. Maya-maya ay marahas siyang tumango. Siya ay talagang maliit na tulong sa pamamagitan ng pananatili dito. Tumigil siya sa pag-aalinlangan, binuksan ang kanyang mga buto ng pakpak, at buong lakas na pumutok, na naging isang sinag ng liwanag na mabilis na sumugod sa ibang direksyon. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Fei Tian nang makita niyang tumakas si Xiaoyan. Humakbang ang kanyang mga paa at hahabulin na sana nang mapagtanto niya na ang paligid ay talagang naging distorted. Maraming taon na ang nakalipas mula nang makipag-away ako sa isang tao.
Payagan mo akong subukan ang iyong mga kakayahan ngayon. Si Tian Wu Zunzi na medyo ilusyonaryong figure ay dahan-dahang lumitaw sa harap ni Fei Tian. Kinuyam niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang longsword na pinagsama-sama mula sa spiritual strength. Kahit paano mo ako harangan, sa huli ay hindi niya matatakasan ang palad ko. Malamig na tumawa si Fei Tian. Nanginig ang kanyang katawan at isang maliwanag na kidlat na kumikislap sa kanya sa paraang tumatawa. Kasunod ng paglitaw ng kidlat, ang mga ulap sa langit sa itaas ay unti-unting nagdilim. Ang malapilak na ahas na kidlat ay malabo na dumadaloy sa loob nito. Ang matandang demonyong ito ay aktwal na umabot sa yugto kung saan magagamit niya ang sarili niyang Daoqi para makipag-usap sa natural na enerhiya. Umabot pasulong ang kamay ni Fei Tian. Isang kidlat ang kumikislap at isang mahabang sibat na pinagsama-sama mula sa kidlat ay lumitaw na may tunog na chi-chi. Ang katawan ng sibat ay yumanig kasama ng espasyo mismo. Si Tian Wu Zunzi ay hindi natakot kahit na nakita niya itong malakas na kasanayan ni Fei Tian. Isang malakas na tawa ang kanyang pinakawalan habang ang kanyang maringal na spiritual strength ay sweep out. Ang kanyang katawan ay gumalaw at ang espiritual na mahabang espada ay tumusok pasulong habang bumubuo ng maraming espiritual na ripples. Natawa si Fei Tian sa pag-atake ni Tian Wu Zunzi. Ang kidlat na sibat sa kanyang kamay ay may dalang walang kapantay na kidlat na Daoqi na naglalabas ng paulit-ulit na tunog ng chi-chi. Sa wakas, ito ay marahas na pinalabas. Klang! Umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang malinaw na tunog ng banggaan. Sa harap ng kakaibang sonic wave na ito, ang ilan sa mas mahinang magical beast sa hanay ng bundok sa ibaba ay nakaramdam ng bitek sa kanilang ulo bago pumutok. Ang lakas na ipinagpalit ng dalawa ay talagang nakakatakot. Ang figure ni Xiaoyan ay nagmamadaling sumulong na parang sinag ng liwanag. Naramdaman din niya ang kaunting pagbabago sa kalangitan sa likuran niya. Gayunpaman, hindi siya lumingon. Si Tian Wu Zunzi ay naglagay ng malaking pagsisikap na bilhin siya ng ilang oras. Ang pagtalikod ay ang pinakakamangmang desisyon. Matandang bastos, maaalala ko ang sama ng loob ngayon. Siguradong gagantihan kita sa hinaharap. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin. Medyo mabangis ang ekspresyon niya. Talagang pinuntirya ng matandang iyon ang flame mantra. Ito ay lubos na nagpagalit kay Xiaoyan. Namumuo sa puso ni Xiaoyan ang layuning pumatay. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay hindi nabawasan ng kahit kaunti. Sa isang swoosh na tunog, ang liwanag na sinag ay lumipad sa kalangitan, na agad na naglaho sa gilid ng bulubundukin. Ang lahat ng paglipad na ito ay nagpatuloy ng halos 20 minuto o higit pa nang ang espasyo sa harap ni Xiaoyan ay naging distorted. Kaagad, isang espiritual na lakas ang lumabas sa espasyo. Nakakagulat na si Tian Wu Zunzi, na naiwan para harangan si Fei Tian kanina. Sa sandaling ito, medyo solemn na ang ekspresyon ni Tian Wu Zunzi. Tila mas mapatla rin ang kanyang figure kaysa kanina. Sa hitsura nito, nakaranas siya ng marahas na pakikipaglaban sa matandang demonyong iyon na si Fei Tian sa loob ng 20 minutong ito. Umalis ka kaagad, ang teleportasyon sa kalawakan ay isang bagay na magagawa lamang ng isang elite na Daozun. Kung hindi pa ako nakaabot sa antas ng Daozun at kasalukuyang isang espiritual na katawan, malamang na mahihirapan akong gamitin ito. Gayunpaman, ang bilis ng taong iyon ay lubhang nakakatakot. Malamang na maabutin niya ito sa loob ng ilang sandali. Hinimok ni Tian Wu Zunzi sa isang nag-aalalang boses sa sandaling lumitaw siya. Tumanggaw si Xiaoyan. Akmang gagalaw na sana siya nang may biglang pumasok sa puso niya. Nagsalita siya sa isang mataimtim na boses. May mali. May pakiramdam ako na ang matandang lalaki ay nakalok sa aking kinalalagyan. Sa tingin ko ay malamang na mayroon akong isang bagay na nagtuturo sa kanya sa aming lokasyon. Nang marinig ito, tumanggaw rin si Tian Wu Zunzi habang malalim ang iniisip. Hindi katakataka na ang lalaking iyon ay naglakas loob na sabihin na si Xiaoyan ay hindi makakatakas sa kanya. Sigurado akong walang track ang seal ang katawan ko. Gayunpaman, alam pa rin niya ang lokasyon ko. Sa madaling salita, iba ito. Isang kurap ang mabilis na kumislap sa mga mata ni Xiaoyan. Maya-maya pa ay ikinaway niya ang kanyang kamay at lumabas sa kanyang kamay ang 4 na kulay pilak na scroll.
Matiim na tinitigan ng kanyang tingin ang mga scroll bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin at marahas na inihagis ang mga iyon. Ang 4 na scroll ay agad na bumaril sa 4 na magkakaibang direksyon, na naging 4 na pilak na ilaw habang ginagawa nila ito. Matandang bastos, gusto kong makita kung paano ka hahabol ngayon.